Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga nasawi mula sa lindol, umabot na sa 8. BI hinarang ang 8 biktima ng illegal recruitment patungong Malaysia. Kongreso patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno buhat ng lindol sa Mindanao. DOH nakipagpulong sa development partners upang tugunan ang malaria, TB at HIV sa bansa. Pilipinas nakatanggap ng 2 gunboats mula Israel. OPM Classic Silent Sanctuary, ipinasilip ang music video sa bagong album na Kahimanawari. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa pag-anunsyo ng 3 araw na protesta ng Grupong Piston sa pamamaraan ng transport strike, ay inihanda ng PNP ang libreng sakay para sa mababiyahe ngayong araw, ika-20 ng Nobyembre. Panoorin ang buong balita. Magbibigay ng libreng sakay ang Philippine National Police o PNP para sa mga pasahero matapos isagawa ngayong araw ika-20 ng Nobyembre ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston ang 3 araw na transport strike bilang protesta. Nakatakda ring itaas ng PNP ang alert status ito para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga sakayan kung saan nasa 9,000 tauhan nito ang nakatalaga para magbantay sa transportation hubs, pick-up at drop-off ng mga pasahero at mabilis na makaresponde sa anumang sitwasyon. Saad naman ni Quezon City Police District o QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan na isitong bawasan ang alalahanin ng mga commuters, kung kaya't ipinag-utos din ito ang pagpapadala ng mga tauhan at sasakyan na magraronda para tutukan ang anumang tulong na kinakailangan ng mga babiyahe at libreng sakay hanggang sa matapos ang protesta ng Piston. Inanunsyo naman ng ilang universidad sa Kamaynilaan ang suspensyon sa klase ng mga mag-aaral. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayon naman sa Manila Development Authority, hindi gaano apektado ang biyahe sa Maynila sa isinagawang transport strike ng Grupong Piston. Narito ang balitang tinutukan ni Francis Riudique. Halos 4 na dekada nang namamasada ng jeepney si Tatay Robin Bailon. Tanging ito lamang ang kanyang pinagkakakitaan na siyang bumubuhay sa kanyang asawa at 6 na anak. Kaya naman kaisa ng grupong kinabibilangan niyang Piston, tutol siya sa PUV Modernization Program dahil nababahala siya na maaaring ikawala nito ang kanyang natatanging hanap buhay. Ayon sa datos ng MMDA, as of 10 a.m. ngayong araw ng Lunes, unang araw ng transport strike na ikinasa ng Grupong Piston, 12 area sa Kalakhang, Maynila ang naitalang rally area na tinatayang 1,000 rallyista sa kabuuan. Pagbibigay diin ng MMDA, hindi paralisado ang pampublikong sasakyan sa Kalakhang, Maynila. Ito ang kinumpirma ni MMDA Chairman Attorney Don Artes dahil base sa kanilang datos, 66 lamang na mga rescue vehicles ang kanilang na-deploy para sa libreng sakay mula sa 688 na naka-standby nitong alas 10 ng umaga. As I've said, nakahanda po kami mamayang hapon, bukas ng umaga, hanggang doon po sa 3 araw na diniklara nila na period ng strike. Samantala, nilinaw naman ng LTFRB na walang tuluyang jeepney phase-out na mangyayari kapag lumipas na ang deadline ng consolidation ng prangkisa. Paglilinaw ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, ang December 31 na deadline ay para lamang sa pag-consolidate at pagbuo ng prangkisa at hindi agarang pagsususpinde ng mga lumang PUVs. So long as your jeep is roadworthy, pasado po yan sa LTO, pwede pong pumasada yan.
Samantala, nakatakdang mag-usap ngayong araw ang grupong Piston at LTFRB sa hangaring magkasundo ang dalawang panig. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pumalo na sa 8 ang naitalang nasawi mula sa naitalang mapaminsalang magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental nitong ika-17 ng Nobyembre. Ito ay batay sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nakalap sa rehiyon ng Davao. 13 na ang nasugatan at 2 pa ang naiulat na nawawala. Aabot sa 180 pamilya ang naapektuhan ng lindol na kasalukuyang nananatili pansamantala sa mga evacuation centers matapos mawasak ang kanilang tahanan. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang ahensya para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado. Sa ibang paksa naman, kaisang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga ahensyang magmo-modernize ng mga proseso at serbisyo. Kinumpirma ito ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. matapos aprubahan ng Asia Development Bank o ADB ang 400 milyong pisong halaga na utang upang maisakatuparan ang modernisasyon. Ayon sa ADB, ang inisyatibong ito ay posibleng mapataas ang tax revenue ng bansa mula 75% noong 2020 ay maging 85% sa 2026. Kinilala ng Philippine Coast Guard o PCG ang 21 anyos sa Pilipinong mangingisda na si Johnny Marag ng Barangay Sinabakan matapos magligtas ng 4 na nawawalang mangingisda noong ika-15 ng Nobyembre sa kalapit na karagatan sa Candelaria, Zambales. Matatandaang noong ika-9 ng Nobyembre, 4 na mangingisda ang sakay ng FB Pepito 3 nang magkaroon ng pagkasira sa makina ng kanilang motorbangka. Agad namang naglunsad ng Joint Search and Rescue Operations ang mga opisyal ng PCG at Local Government Unit ng Infanta upang hanapin ang mga nawawalang mangingisda. Bandang alas 8 ng umaga noong ika-15 ng Nobyembre, nailigtas ni Marag ang 4 na nawawalang mangingisda sa umigit kumulang 40 nautical miles mula sa Candelaria. Naabutan ng Bureau of Immigration o BI ang 8 biktima ng illegal recruitment sa Zamboanga International Seaport kung saan ang mga ito'y patungong umano ng Malaysia. Ang mga hindi pinakilalang biktima ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco ay nagkubling mga turista ngunit kalaunay na pagtantong sila'y magtatrabaho sa isang shipyard at engineering firm sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dahil dito, nanawagan si Tansinco sa mga nagnanais magtrabaho abroad na tumungo sa Department of Migrant Workers o DMW at iba pang ahensyang kaugnay para sa legal at ligtas na paglabas ng bansa. Sa ating ulat panahon, kumikilos pa rin pasilangang bahagi ng Visayas ang shoreline habang mananatili naman ang presensya ng amihan sa kapuluan ng Luzon. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Bicol Region at Mimaropa. Mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Apayao at Quezon. Gayun din ang mga pulo-pulong pag-ulan sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, asahan naman ang posibleng flash floods sa natitirang bahagi ng Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM layong palakasin ng internet connectivity sa Pilipinas. PBBM nakaantabay sa sitwasyon ng Davao Occidental matapos ang naitalang lindol. Kongreso, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno buhat ng lindol sa Mindanao. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.
Patuloy ang insetibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapalakas ang internet connectivity sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutugunan nito ang mabagal na internet sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay matapos ang kanyang pagbisita sa SpaceX tour na namamahala sa operasyon ng Starlink sa Los Angeles, California nitong kamakailan lang. Ayon sa Pangulo, layo nitong makipagkasundo sa nasabing kumpanya upang palakasin at palawakin ang sakop ng internet sa bansa. Kumpiyansa ang Pangulo na ang mga ugnayang kanyang nagawa ay may iwasan na ang mga reklamo ng mga Pilipino sa mabagal na internet. Matatandaang nitong kamakailan lang ay nakipagkasundo din ng Pilipinas sa Astranes at Orbitz para sa satellites na makakatulong din sa pagpapabuti ng internet sa bansa. Ang Starlink ay kilala bilang kumpanya na nakakatulong para makaabot ang internet sa mga liblib na lugar. Ito ay tinatag ng kilalang American tech mogul na si Elon Musk na hindi nakatagpo ni Pangulong Marcos dahil ito'y may sakit. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos naman ang naganap na lindol sa Sarangani, Davao Occidental, patuloy ang pag-aantabay ni Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon nito. Narito ang balita. Bagamat nasa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Asia-Pacific Economic Cooperation APEC Summit nito, ay patuloy nitong binabantayan ang sitwasyon ng Davao Occidental matapos ang naitalang 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tinututukan ito ng mga ahensya ng gobyerno dahil sa patuloy na pagbibigay nito ng mga kasalukuyang kaganapan kahit na nasa ibang bansa ang Pangulo. Dagdag pa ng Pangulo, tinutukoy na ng gobyerno ang pinsala na dala nito at uuwi umano siya ng bansa kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, inumpisahan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lugar sa Sarangani at nakatakda namang bumisita si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian para alamin ang kinakailangan tulong ng mga biktima. Inilahad naman ni Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao, Secretary Leo Tereso Magno, na nakipag-ugnayan na ito sa Office of Civil Defense o OCD at sa mga ibang ahensya matapos ipag-utos si Pangulong Marcos ang agarang tulong sa mga biktima ng lindol. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa naganap na Gigantes Festival 2023 ay pinuri ito ni Senator Francis Tolentino dahil sa labis sa talento at tiyaga ng mga tiga-Angono na maiangat ang turismo ng Pilipinas. Ang Gigantes Festival ay nagpapakita ng mga higanteng papier-mâché, puppets, street dance at iba pa. Ibinahagi naman ni Tolentino ang plano nitong Angono Art Center sa susunod na taon bilang suporta sa mga tiga-Angono na ipakita ang kultura at husay nito sa bansa. Agarang paglalabas ng pondo. Yan ang pagsisigurong pahayag ng Kongreso upang tugunan ang rehabilitasyon ng mga sinalanta ng kamakailang lindol na yumanig sa Southern Mindanao. Tungayan ng detalye kay Princess Castro. Matapos ang pagyanig ng 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental nitong Biyernes, 17 ng Nobyembre, kasalukuyang nakikipag-ugnayan ngayon ang mga miyembro ng mababang kapulungan sa ilang ahensya ng gobyerno upang makalikom ng pondo na gagamitin sa pagtulong sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Kabilang sa mga nangunang umaksyon ay si Axis Party List Representative Erwin Tulfo, kung saan bumisita ito sa bayan ng Sarangani at General Santos City upang alamin ang lawak ng pinsala rito kasabay ng pamamahagi ng relief packs na nagmula sa Office of the Speaker at Tingog Party List. Ilan sa mga pininsalang infrastruktura ng lindol ay ang ilang mga mall, building, tulay, kalsada, fishport at airport.
Dahil dito ayon kay Tulfo ay malaki ang kakailanganing pondo para sa pagsasaayos ng mga ito dahil aniya sa katunayan ay sa Sarangani pa lamang ay tinatayang nasa 200 milyong piso na ang kakailanganing pondo at hinihintay pa ang ibang assessment sa bahagi ng General Santos City at ilang lugar sa Davao Occidental. Sa kabilang banda, nangako naman si Tulfo na tutulong ang tanggapan ni Speaker Romualdez sa pagbibigay ng mga material na gagamitin para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay. Kaugnay nito ay target din ng ilang opisyal ang pakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways para magamit ang Quick Response Fund sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga nasirang istruktura. Dagdag pa rito ay ang panawagan sa Department of Labor and Employment na magkasa ng livelihood initiatives para makatulong sa mga biktima ng lindol na nawasak ang tahanan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Pinangunahan ni Secretary Teodoro Herbosa ng Department of Health o DOH ang 4th regular meeting ng Philippine-Conchi Coordinating Mechanism kamakailan. Iminungkahi ni Herbosa na ang mga kaso ng HIV at tuberculosis sa bansa ay agarang matugunan. Dagdag pa rito, binigyan din niya na ilulunsad ng kagawaran ang One HIV/AIDS Information System upang magbigay ng mga napapanahong impormasyon. Isinaad din niya na kailangang suriin ng batas upang mapangasiwa ng lumalaking kaso ng HIV at ang pangangailangan na paigtingin ng kampanya ng kamalayan at isalang-alang ang pakikipagtulungan sa mga sektor ng paggawa at edukasyon sa problema ng malaria sa bansa. Nakiisa si DILG Secretary Benhur Abalos sa paghihikayat sa mga lokal na pamahalaan at mga pampamayanang organisasyon sa buong bansa na sumuporta at makilahok sa Open Government Partnership Local Program. Tungayan ang detaling hatid ni Jade Buhoy. Upang isulong ang Open Government Partnership Program o OGP, inanyayahan ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ang mga lokal na pamahalaan at pampamayanang organisasyon na suportahan ito para sa mas tapat at epektibong pamahalaan. Ayon kay Abalos, ang OGP ay bahagi ng whole-of-nation approach kung saan nilalayo nitong makamit ang makabago at pag-unlad ng lokal na pamamahala sa bawat pamayanan. Aniya, ang mga lokal na pamahalaan at pampamayanang organisasyon ay mahalagang sumuporta rito dahil sila'y magiging daan upang pagtibayin ang pagkakaisa ng mga nasasakupan. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagsugpo sa korupsyon at paggamit ng makabagong teknolohiya para palakasin ang pamahalaan hanggang sa lokal na antas nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kaysa din si DILG Secretary Benhur Abalos at ang buong ahensya sa pagsulong ng Bagong Pilipinas campaign sa pamamagitan ng inilunsad nilang strategic plan para sa taong 2023 hanggang 2028. Panoorin ang ulat para sa buong impormasyon. Noong kamakailan, ang kinatawan ng Embahada ng Japan sa Pilipinas, Kazuhiko Koshikawa, ay nagpaabot ng suporta sa kalihim ng agrikultura na si Francisco Chu Laurel at iba pang bahagi ng ahensya. Ang Kagawaran ng Agrikultura at ang Sugar Regulatory Administration ay nakatanggap ng 800 million yen o 300 milyong halaga ng farm equipment para sa mga small sugarcane farmers sa bansa. Bukod pa riyan, ang ahensya ay nakatuon sa malawakang pag-angat ng proyekto ukol sa farm mechanization program para sa mga small sugarcane landholders. Bilang pasasalamat, ikinalulugod ni Laurel ang mga nasabing suportang ipinaabot ng Embahada ng Japan sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. 12 Young Agri-Ambassadors ng Taiwan bumisita sa Pilipinas para sa NSP Exchange Program. Pilipinas nakatanggap ng 2 gunboats mula Israel.
IP Games matagumpay na nagtapos. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa iba't ibang panig ng bansa sa Asya, isinusulong ng gobyerno ng Taiwan ang pakikipag-ugnayan sa mga karatig na bansa sa pamamagitan ng New Southbound Policy Exchange Program. Narito ang ulat ni Princess Castro. Bumisita sa bansa ang 12 young agricultural ambassadors ng New Southbound Policy Exchange Program ng Taiwan upang manaliksik at makipagpalitan ng mga kaalaman sa sektor ng agrikultura. Paliwanag ni Xiao Guangwei, Deputy Director General ng Public Diplomacy Coordination Council ng Taiwan, ang NSP Exchange Program na ito ay layong pagbuklurin ang mga bansa sa Asya sa pagtugon sa inobasyon at pagpapaunlad ng agrikultura. Ang inisyatibong ito ng Taiwan ay una nang sinimula noong taong 2017. Ngunit nahinto ng ilang taon buhat ng pandemya. Para sa pagbabalik ng programa ngayong taon, inilunsad ito sa 2 karatig na bansa ng Taiwan, ang Indonesia at Pilipinas. Sa ilang araw na programang ito ay nagkaroon ng mga field trips ang mga young ambassadors upang bisitahin ang mga research centers, universities at ilang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas para palawigin ang koneksyon at kooperasyon ng mga bansa sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, ayon kina Wang Hongqi, Jiang Shiwei at Xie Chenghan, 3 sa 12 delegado ng programa, na ang agrikultura ay mahalaga sa buhay ng tao, sapagkat dito nagmumula lahat ng mga pagkain na isa sa mga dahilan kung bakit nabubuhay ang tao. Kaya't anila, sa tulong ng gobyerno ng Taiwan at mga kasosyong bansa gaya ng Pilipinas, patuloy nilang itinataguyod ang misyong hikayatin ang mga kabataan na pagtuunan ng pansin ang pagtuklas at pagpapalaganap ng kaalaman at edukasyon sa agrikultura. Sa kabilang banda na puno rin ng tawanan at mga kwentuhan sa naganap na salo-salo kung saan naibahagi rin ng ilang delegado ang mga tumatak na experience at mga pagkain sa kanilang pananatili sa bansa. Isa na sa mga naging paborito nila ang tinolang manok, adobong manok, street foods gaya ng kwek-kwek at dynamite. Sa pagtatapos, panawagan ng mga delegado na hindi lamang importansya ng agrikultura ang siyang dapat na pagtuunan ng pansin, kundi pati na rin ang pagkilala at pagrespeto sa sakripisyo at paggawa ng bawat magsasaka. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inanunsyo ng Philippine Fleet o PF na nakatanggap sila ng 2 pang Fast Attack Interdiction Craft o FAIC platform na kilala rin bilang Acero-class gunboat mula sa Israel. Ayon kay PF spokesman Lieutenant Giovanni Badidles, ang mga gunboat ay dinala sa pamamagitan ng General Cargo Ship na Cogra Royal at kasalukuyang ginagamit para sa maintenance, training at development sa Commodore East Posadas Wharf sa Cavite City. Ang paghahatid na ito ay bahagi ng paglipat ng teknolohiya upang suportahan ang kakayahan sa paggawa ng barko ng Philippine Navy, gayon din ang FAIC Acquisition Project ng Revised AFP Modernization Program Horizon 2 na kinontrata sa Israel Shipyards. Matagumpay na nagtapos ang 2 araw na Indigenous Peoples Games na ginanap sa Ramon V. Mitra Sports Complex sa Puerto Princesa, Palawan nitong weekend. Ang IP Games ay isa sa mga programa ng Philippine Sports Commission sa pakikipagtulungan ng local government ng Puerto Princesa at National Commission on Indigenous Peoples ay layong ipamalas ang mga tradisyonal at kultural na laro ng mga katutubo sa bansa. Sa 9 na tribo, 8 lamang ang nakadalo na binubuo ng Palawan,
Tagbanwa Sentral, Tagbanwa Tandolanen, Tabuana Kalamyanen, Batak, Cuyonon, Agutaynen at Cagayanen. Samantala, ang tribong Agutaynen ang may pinakamaraming medalyang naiuwi kung saan nakalikom ito ng kabuang 6 na medalya na binubuo ng 3 ginto at 3 tanso. Nostalgic. Mapaluma o bagong kanta, marami pa ring mga tagapakinig at tagahanga ang nabibihag ng bandang ito sa pamamagitan ng patuloy na paglikha ng obra sa anyo ng musika. Kilalanin kung sino sila sa baliktanaw na pag-uulat ni Faith Villanueva. Walang katapusang pagbabalik-tanaw sa mga alaala. Aminin, tanda mo pa ba sila? At kung hindi man tayo hanggang dulo, wag mong kalimutan. Ipapaalala ko, Sa'yo lang ang puso ko. yan ang himig na handog ng Filipino rock band na Silent Sanctuary sa muling paglikha ng mga kanta sa bago nitong album na Kahimanawari na ipinakilala sa pamamagitan ng isang music video launch nitong 18 ng Nobyembre. Special private screening pa lang, dinaluhan na ito ng ilang fans, celebrities at influencers sa kanilang red carpet premiere. Actually, as a music fan and as a musician myself, banda rin kasi ako So, nakaka-relate ako sa struggles ng band at sa maturity ng band. So, kung mapapakinggan nyo maigi yung new album ng Silent Sanctuary, very mature. So, matured and nag-evolve din talaga yung music ng Silent Sanctuary. And I'm very happy na naging part ako nitong journey nila with this one, Kahimanawari. Binubuo ang Kahimanawari ng 5 kanta na pinamagatang Alay, Mahiwaga, Hanabi, Wala Nang Iba at Sa Kabilang Buhay. Kung sa ibang music artists, bawat kanta ay may kwento. Sa Silent Sanctuary ay may iisang kwento, ngunit may 5 kabanata at hango sa totoong pangyayari o pagtatagpo. Actually, noong una di talaga ako makapaniwala. And then, nandun ako parang, ako ba yun? As in, super hindi ako makapaniwala and talagang grateful ako sa Silent Sanctuary and kay Direct Nox na nagtiwala sila sa akin na ako yung kunin nila bilang bida dun sa music video or short film. Sa pagsisiyasat, ang Kahimanawari ay mula sa pinaikling katagang kahit man lang kung maaari o pagbabaka sakali sa isang hiling. Ayan po, kami po ang Silent Sanctuary at meron po kami bagong EP. Ang title po nun is Kahimanawari. Available na po siya sa lahat ng streaming platform, sa Spotify, sa YouTube Music, sa Apple Music, at sa iba't iba pa. At meron din po kaming nilalabas na music video / film. Yun, sana abangan nyo po yun. Lalabas na rin po siya soon sa YouTube, sa Facebook, sa lahat po ng social media platforms. So yun, pakisuportan po. Sana suportahan niyo yung ginawa naming art para sa inyo naman to. Faith Villanueva, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Mga nasawi mula sa lindol, umabot na sa 8. BI hinarang ang 8 biktima ng illegal recruitment patungong Malaysia. Kongreso patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno buhat ng lindol sa Mindanao. DOH nakipagpulong sa development partners upang tugunan ang malaria, TB at HIV sa bansa. Pilipinas nakatanggap ng 2 gunboats mula Israel. OPM Classic Silent Sanctuary ipinasilip ang music video sa bagong album na Kahimanawari.
Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Danny Lopez at ito ang News Force.